for Perpetual. Ray, importanteng laban para sa magkaparehong koponan. Yes, kasi itong dalawang koponan, Anton, talagang naghahabol ito sa taas, and then ito second round na. Ito yung lagi kong sinasabi na ito yung time na kailangan kailangan nandun ka na sa magandang spot na standing. And speaking of magandang spot, itong JRU is in the Final Four picture. At ito yung pinakamagandang season nila under Coach Louie Gonzalez. 8 wins. This is more than any season that Coach Louie has coached JRU. Oo, kasi nung first round kasi nila, maganda yung kanilang naging production nun eh. Lahat ng mga crucial games nila na ipapanalo nila. Kaya ngayon, ito sa second round, andito sila sa Final Four spot na which is malaking bagay para sa kanila, and at the same time, makakakuha sila ng momentum dito. 6-3 ang kartada ng JRU at the end of the first round. Here in the second round, 2-1. Arenal, offensive rebound. Sarmiento, reverse layup, goes up and in. At ang maganda dito sa koponan ni Coach Louie is yung mga rookies katulad ni Vince Sarmiento, gumagawa din ng puntos to step up. And talaga binibigyan ni Coach Louie Gonzalez ng opportunity sa mga rookies niya. And knowing Coach Louie, Anton, kasi naging coach ko siya, assistant coach namin siya nung time namin nag-travel kami. Talagang ganun na yung mindset niya na gusto niya bigyan ng opportunity lahat. And speaking of opportunity, Mosqueda, a surprise starter para sa JRU wearing jersey number 1. Si Mosqueda hindi pa nagsa-start, Ray. This is his first start this season. And speaking of the Perpetual side, let's get this first report with Fatima Reyes. Anthony, pinakita na naman ng Altas na kaya naman talaga nila. Kinakapos lang talaga. Sabi nga ni Coach Mike sa higit, kumbaga nga raw, hindi nila malaman ang genre na gusto nilang sayawin. Pero alam nyo ba, nagkaroon sila ng one-day break kung saan wala raw talagang basketball at nag-uwian sila sa mga probinsya nila dahil pahinga kasama ang pamilya ang higit nilang kailangan. Sa pag-refresh nga ng kanilang utak at katawan, ang hiling ni Coach Mike, sana raw lumabas na ang tugtugan na magpapaindak sa kanila bago pa mahuli ang lahat. Sumabay din kaya ang consistency sa galawan nila. Yan ang abangan natin, Anton at Ray. Ray, maganda yun ha. Nabigyan ng chance yung mga players na bumalik sa kanilang mga tahanan. Yes, sa totoo lang, malaking bagay din yung ganong mindset ni Coach Mike sa gigit na bigyan na ng break yung mga players niya. Kasi syempre, habang tumatagal itong season, lalong dumadagdag yung pressure. So para medyo mabawasan yun, kailangan mag-refresh. Kumbaga, anuin muna yung mga isip ng mga players niya na bigyan mo na kayo ng break, and after that, saka na kayo ulit magtrabaho. Ikaw ba, nung time mo, nabigyan ka ng chance na bumalik sa Cagayan de Oro? Yes, pero yun nga, pagka nandun ka kasi, Anton, hindi mo rin siya masusulit dahil na siyempre iisipin mo yung season eh. Yun pa rin ang focus mo at the end of the day. So, mahirap pala. Well, masaya kasi kasama mo family mo, pero at the same time, kailangan kontrolin mo rin. Kailangan limit lang sa pagkain and huwag masyado magpuyat. Samantala, Sarmiento called for traveling. Well, I guess yun din na yung ginawang strategy ni Coach Mike dahil struggling itong Perpetual ngayong season. So, countering refresher. And let's see kung magbabago ang ihip ng hangin dito. Double team. Cuevas na ipit. At umapak sa sideline. At mukhang natamaan pa dito si Mosqueda. Nabanggit mo kanina, Anton, no, na ito nga si Mosqueda, first time na mag-start sa game. So before that, panoorin muna natin yung replay. Ayun. May pahabol. So malalaman ko ano yung decision ng mga referees natin ngayon. So mabalik nga ako dun, Anton, no, kay Mosqueda, na siguro ang strategy ni Coach Louie Gonzalez is bigyan pa ito ng confidence itong players na mag-start. Kasi ako as a player, Anton, minsan dagdag rin yan pang-boost din yan ng confidence yung starter ka. Kasi syempre, andyan ka kagad, kita ka kagad ng mga fans mo, ng family mo, ng friends mo. So siguro yun yung isa sa mga strategy na ginawa ni Coach Louie ngayon.
This is his 11th appearance in the previous 10 games off the bench. Itong si Sid Mosqueda. Kaya malaking pagkakataon ito para sa kanya. At kung matatawagan ng unsportsmanlike foul ang Perpetual, may chance siyang tumira ng mga technical free throws. And kanina nakakuha na siya ng isang offensive rebound eh. So, for me, medyo maganda yung kanyang, maganda yung naging decision ni Coach Louie Gonzalez na i-start itong si Mosqueda ngayon sa game nila against Perpetual. Ayan po si Coach Louie Gonzalez, his 4th season as the head coach of JRU. Pumasok yan season 95, kanilang record 5-13. Season 97, 1-8. Last season, season 98, 7-11. So ngayong season, 8-4. Ito na yung pinakamagandang season ng JRU under Coach Louie. And pinaka-the best spot na nila to na nandito sila sa top ngayon kasi hindi madali na umakyat ka dun sa standings na andun yung mga malalakas na team like Mapua, Lyceum, and of course itong San Beda. Okay, so Menyas ng unsportsmanlike foul. Pero parang nagulat si Mosqueda. So, tignan natin kung ano magiging official verdict dito. Nagre-react yung mga Perpetualites dito eh. Masaya sila eh. Although sa replay, nakita natin. Talagang lumabas yung kamay niya. Referee Alap, national referee, talking with one of our announcers there para i-anunsyo kung ano ba ang magiging hatol nila dito sa nangyari. Wala pang 2 minuto na nakalipas ha. Kakasimula lang ng game, mainit kagad ang laban ng dalawang koponan na to. Number 1, Sidney Mosqueda. Not a legitimate attempt to play the ball within the spirit and intent of the rules. Wow, si Mosqueda pa ang tinawagan ng unsportsmanlike foul. Ano yan, sa pag-dive niya sa bola? And disqualifying foul on number 12, Jasper Cuevas. Jasper Cuevas out of the playboard. Wow, malaking kawalan itong si Cuevas sa Perpetual kasi isa rin to sa mga steady guard ni Coach Mike Sagigit. Wow. Ray Barguma coming in for Jasper Cuevas. May development na agad sa pagsisimula ng ating laro. So apparently, sa pag-dive ni Mosqueda, unsportsmanlike yon, pero sa pag-swing ng elbow, tumama sa likod ng ulo ni Mosqueda, disqualifying foul. Tinawagan kagad siya ng disqualifying foul kasi yun talagang rules andun eh. The moment na tamaan mo yung upper ng like yung face ng isang player, talagang i-upgrade ng mga referees yan. Alright, makibalita muna tayo sa JRU and Lysel Galpo. Continuing their winning ways, the JRU Heavy Bombers secured another W against the Arellano Chiefs in their last game. Indeed, it was a very close ball game, but for team captain Ray De La Rosa, the most challenging part was towards the end where the mental aspect of the game started to kick in more. Pero sa kabila nito, ang naging susiro nila sa panalo was sticking to their system, playing for one another, and of course, their strong determination to win. With this, Coach Louie Gonzalez told them that every game is crucial, but he does not want to put pressure on the Bombers because they are in a better position. Instead, gusto raw niyang maging motivation ito para sa team. Speaking on their previous games, Coach Louie also addressed that finishing strong is one of their problems and that they need to solve this because they feel that they get overwhelmed because they are in the winning position. The game is not yet over until it's over. Ika nga ni Coach Louie Gonzalez. Magbabalik po tayo dito sa NCAA Season 99.
Alright, Ray, ito yung sinasabi mo kanina, maganda na yung pwesto ng JRU. Yes. And going back to the report of Gleisel, kailangan lang nila i-maintain itong magandang tinatakbo ng Yes. kupunan ni Coach Louie. And yun nga sabi ni Coach Louie kanina sa report na yung endgame yung medyo problema nila kasi nga hindi nila na-finish ng maayos. Pero kahit man ganun sila, andito pa rin sila sa better position nila. And dito naman sa Perpetual, ito rin sa kanila, a must win din to para sa Perpetual dahil kung manalo sila rito, aangat sila. And makakadikit sila dito sa mga nasa taas ng mga team. Naalala ko nung panahon mo, Final Four contender din tong Yes. JRU, sina Oo. Tay Teodoro. Yun yung last time na umabot sila sa Final Four. Yun ba yung kagulo sa NCAA? Yes, yes. So, naalala ko yun. Sobrang gulo nga nun eh. Season 91 yun. 2015, yung championship year nyo. Yes, kasi yung standing namin noon, dikit-dikit, no? So, talagang tama nga eh. Kagulo sa NCAA talaga yun. Tsaka nung season na yun, syempre, di ba, bago si Coach Aldin, sobrang unexpected talaga yung title run nyo. Yes, kahit naman kami mga players. Hindi talaga namin ini-expect na ganun kaganda yung lalaroin namin nung time na yun. Pero yun nga, Coach Aldin prove us wrong na kahit ganito lang tayo, kaya natin. And ganun din ang parang mindset din itong mga JRU. And if I'm not mistaken, parang marami rin yung rookies itong mga Oo. JRU eh. So ganun sila ngayon, nasa top pa rin sila. So, talagang hindi magmamatter kung veterano ka or no, basta as long as sundin mo lang yung sistema ng coach, malayo ang mararating mo. Kayo yung nagpatunay na anything is possible in Yes. the NCAA. Just like having 4 unsportsmanlike fouls within the first 5 minutes. Kasi counted as 2 yung disqualifying. Foul on number 16, Vince Sarmiento, criteria 3. And unnecessary contact caused by the defensive player in order to stop the progress of the offensive team in transition. So that's the second unsportsmanlike foul called on a JRU player. Kanina si Mosqueda, ngayon naman si Sarmiento. Kasi fast break na yun para kina Barcuma. Yung team pa ni Scotty, yung hindi umabot sa Final Four nung time na yun, 2015. Yes. Oo. Naalala ko noon, Anton, yun yata yung if manalo sila sa amin noon, Yes. sila ang papasok pero I don't know kung which team yung malalaglag yung time na yun. Tapos tinambakan nyo Oh, yes. And that was very shocking kasi malakas yung team niya. Inisipin mo, 2 future NCAA MVPs. Yes. Nandun, Bright Acueti and Prince Ese. And talagang yun ang isa sa mga hirap na hirap kami, Anton, pagdating sa mga games kasi ang lalaki nila eh. And meron ka pang Scotty Thompson na sobrang galing maglaro, talagang ini-involve na yung mga teammates niya. Kung meron akong i-compare na season na sobrang unpredictable ng NCAA, ito yun eh. Yes. Pati yung pagkaka-dethrone ng Letran, walang Yes. nakapag-predict nun Oo. na within first 12 games of the season, out of Final Four contention na yung Letran. Yes, Na and- 3-time defending champion. Oo, ito pa, Anton, no, itong JRU and AAC, sorry umahabol sila dito sa Opo. standings natin sa taas. Kaya, nung before mag-start itong season 99, talagang hindi sila masyadong pinag-uusapan. Pero ngayon, ginulat tayong lahat na eto kami, pag-usapan nyo kami. Tama yun. JRU and EAC. Gerson Cabiltes really changing the culture of the Generals. At eto namang si Coach Louie Gonzalez, very patient. Maski hindi sila pinalad ng unang 3 niyang season, here they are in the Oo. Final Four picture. Kumbaga tapos na yung rebuilding process niya dito sa JRU Heavy Battle. Pagaran, titira mula sa free throw line. Short, Diab could not secure the basketball at his one-handed jump hook. Ito namang Perpetual, isa yan sa mga pinag-usapan nung preseason Oo. na ngayon nagsa-struggle naman during the actual season. Yes, na may mga games akong nako-cover dito sa Perpetual, Anton.
Ang na-notice ko lang sa kanila pagdating sa endgame, medyo struggling sila and yung decision making kasi hindi nila nakukumpleto, which is kaya naman nilang kunin yung panalo. But you know, yung decision making minsan yung kasi yung magde-decide whether mananalo kayo or hindi. Marami sila mga games na doon talaga sa last 2 minutes. Yes. Doon sila break down. As we see this free throw mula kay Pabico. AJ Miranda at Ryan De La Rosa. Dalawang veterano ni Coach Louie, kakapasok lang. Tsaka okay din yung pagbabalik ni Ryan De La Rosa, who missed 6 games after hitting his head on the floor sa kanilang opening game sa Mall of Asia Arena. Oh! Pagara na libre sa ilalim. Yan ang problema sa 1-2 full court pressure, Anton. Pagka hindi mo ma-perfect yan or 90% hindi mo ano yan, talaga meron ma-open eh. Kasi laging merong blind side doon sa ilalim na which is, kung ako yung perpetual, yun ang gagawin ko. Kung maglalagay lang ako ng tao doon, open na yun. De La Rosa, tinirahan si Roque. Harap-harapan. Ryan De La Rosa, his first triple of the game. Barguma, binigay dito kay Pagaran. Pagaran, baseline. Barguma, susubok mula sa labas. And it's Pagaran with the rebound. Omega finishing with the left hand. Yes, that's their game. Itong perpetual, sila talaga yung team na talagang every time, talagang lahat sila nandun sa ilalim rebound. Barrera, binigay dito kay Miranda. Sarmiento looking for Giab. At may agaw dito. Barguma saves it to the wrong man. Barrera, baseline jumper para kay Barrera. So nagsi-step up itong si Mark Barrera. Hindi masyadong gamit pero nakapuntos agad para sa JRU. Yes, and ito talaga yung gusto ni Coach Louie Gonzalez na bigyan ng opportunity lahat ng mga players na. And JP Boral, a player with a lot of potential, is able to show us his athleticism on that drive. Giab kontra Omega. Miranda calling the play. Ball napunta kay De La Rosa. De La Rosa. Miranda. Siya naman ang susubok. Agent short. Omega rebound. Di pa pinapasok dito si Jello Razon, but he's on the scorer's table now. Jun Roque with a 3. Maaga nagparamdam sa 3 points itong perpetual. Usually, Anton, medyo hindi sila ganun pa-consistent in terms of 3 points eh. Pero ngayon, maaga sila nagparamdam. At dahil sa 3 puntos ni Jun Roque, lamang na po ang perpetual laban sa JRU. Balikan natin ang unang pagtatakpo ng dalawang koponan na ito. Last October 17, tagumpay ang JRU laban sa Perpetual. Maganda yung production kasi nitong JRU nung first round meeting nila eh. Sean Argente with 17 points and Joshua Guia with 12 points. So talagang ginusto nilang manalo dito sa first round meeting nila against Perpetual. Hinahanap ko ngayon si Sean Argente. Hindi pa pinapasok ni Coach Louie as we see Jello Razon. Seryoso. Yes, pinasok na. Itong si Jello Razon. Ito yung tira kanina ni Jun Roque, who is coming off a career high 27 points laban sa Pinil. Although natalo sila kontra sa Blazers, naka-anim na 3 puntos yan. Pagaran! Itong si Pagaran, isa sa mga pinaka-athletic na players sa NCAA. Oo.
At kaya niyang dumepensa from guard to bigs kasi dahil dun sa pagiging athletic niya. Uy! Omega pinasa sa referee! Akala niya teammate niya yung referee pero Pero dito, ang ganda ng pasa ni Omega. Bounce pass pa para kay Pagaran. yan minsan na nagiging problema, Anton, pagka yung habang nagdi-dribble ka, nakayuko ka. So, laging turo ng mga coaches sa'yo. Pagka nagdi-dribble ka, dapat laging naka-face up yung mga ano mo kasi para anytime, madali kang makakita ng mga open na mga kampi mo. Rare time na si Omega nagsimula ng fast break para sa Perpetual. Oo. De La Rosa, in and out. Omega, tinapik sa kalaban. Miranda, umupo sa ere. Agawan para sa loose ball. Mapupulot ni Ajem. Miranda, De La Rosa for 3. No gap. Another offensive rebound. And Omega is called for a foul. Nalalamangan yung Perpetual sa rebounding. Yes. And that's considering na number 1 rebounding team ang Altas. Oo. And tatlo o apat yata na offensive rebound ang ginawa nitong JRU dito sa last possession nila. At all in all, nakakalimang offensive rebound na ang Heavy Bombers. Alam mo, Ray, itong Perpetual, number 1 sa depensa, they only allow 67.7 points per game. Number 1 sa rebounding at number 1 sa second chance points. So kahit papano, maski hindi maganda ang kanilang record, number 1 sila sa ilang importanteng statistical categories. Yes, at kailangan lang nilang matranslate yan into a good game na talagang bawat game is very important. Dahil nga, andyan na yung mga stats yung stats yung talagang magpapatunay na deserve nila doon sa magandang spot. Kaya lang minsan nangyayari kasi may mga players tayo na hindi siya ganun magano ng decision making niya. So nangyayari, nagko-collapse sila at the end of the game. Errant pass by Nituran na agaw ng JRU Argente. Pinasok na sa unang pagkakataon. Nagbabantayan sila ni Jeto Razon. And that's a steal para sa Altas. Barcuma, inahabol ni De Los Santos. Pinasa kay Boral. Nunez, binigay kay Nitura. Barcuma. Boral, looking for Jello. At may foul sa ilalim. At aminado naman si Pabigo na hinilan niya itong si Nunez. Kaya lang, nasa penalty na itong JRU Heavy Bombers. Ayun. Naunahan siya sa pwesto nitong si Nunez. Nunez, a 60% free throw shooter. But he makes the first kahit napakatulis ng tira itong si Nunez. Second free throw para kay Nunez. Napa-fist pump pa. At lumaki bigla yung lineup ng Perpetual, Ray. Yes, ang haba Napansin ko kagad kanina pa, kapag pasok pa lang ni Roque, sabi ko, ang haba ng mga Perpetual. Si Jello lang yung maliit dyan. Pwede silang mag-switch lang kasi kaya naman nilang gumantay ng kahit sino dyan Miranda. Floater does not work. Offensive rebound para kay De Los Santos. And I think yan yung adjustment na ginawa ni Coach Mike kasi nga, sabi mo kanina nakaka-5 offensive rebound na itong JRU Heavy Bomber. So, kailangan nila ng mga rebounders. So, ito nga, pinapasok si Coach Mike ng mga mahaba ng player. So, we'll see kung talagang magiging effective itong adjustment na ginawa ni Coach Mike. Argente, step back.
Grabe yung hustle ng JRU players. And kanina, hinahanap natin si Scotty Thompson. I see him right now. Nakatayo, pumapalakpak. Sinusuporta ng kanyang alma mater. And kaya pala, napakaganda ng start netong mga taga-Perpetual dahil nandyan yung idol nila, si Scotty Thompson. Ayan. Scotty Thompson, part of that gold medal team, Gilas Pilipinas, sa Asian Games, bringing back the gold after 61 years. And now, coming back home dito sa NCAA. Bilang assistant coach ng Perpetual, Argente. Argente handoff para kay JL. Argente for 3. Hirap yung Perpetual sa rebounding ngayon, ha? Yes. Agresibo itong JRU. Kahit na mahaba, nahihirapan pa rin sila kasi ang ginagawa nitong mga taga-JRU at all. Talagang ano sila before sila tumalon, meron talaga sila taga-box out. Kaya ito namang Perpetual, hindi nila ine-expect na may biglang tumatalon doon. Kaya lang, itong JRU, magaling lang tumiming eh. De Los Santos, baseline drive. JL binigay dito kay Argente. Wala pa rin. Joshua Giab. And again, Ray, naunahan na naman ng JRU sa bola itong Perpetual. Yan talaga ang kailangan gawin ng Perpetual ngayon. Box out first bago sila tumalon. Kasi talagang gang rebound ang ginagawa ng mga heavy bombers ngayon. Ayun, nasa tamang pwesto na naman si Joshua Giab. For second infraction of improper Kanina pa ginagawa ni defensive Joshua Giab yan, yung mga pulot-pulot rebound niya. Wow, at tinawagan ng technical foul ang Perpetual for resentment to a call. And I understand the frustration of Coach Mike Sagigit kasi nga sanay sila na sila yung nauuna sa rebounding. Pero sa laban na to, nauunahan sila ng JRU na out hustle. First free throw is up and in para kay Joshua Giab. That was the technical free throw. So ngayon, meron pang dalawang kasunod. Oh, dahil sa foul kanina. Joshua Giab, isa sa mga pinakamasipag na player dito sa NCAA. First free throw, up and in. He's averaging 10 points per game itong si Joshua Giab. So, malaki-laki rin ang kanyang role sa team and yung kanyang production kailangan dito para mas mapunta pa sila sa magandang position na standing. 3 straight free throws para kay Joshua Giab. 17 seconds remaining in the first. Bola na sa Perpetual. Nakapress ang JRU. June Roque will bring it down for the Altas. Roque binigay kay JP Boran. Cyrus Nitura binigay sa team captain na si Jello Razon. Razon has the ball. Razon to Nunez. Nunez makakapuntos. And Jericho Nunez ends the first quarter with a basket to put Perpetual up 19-16.